ito ngayon, may hamon si Inday Sara kay Gibo. Si Gibo na putang ina bakla. Oh, may hamon si Inday Sara, pangalanan. Putang ina kasi ito si Gibo. Ito si Gibo at saka si si Gibo at saka yung pangit na chuwariwap niya na si Tariela, yung mukhang putang ina niya, sabi ko nga sa iyo, yung pangit mahihiya sa kanya sa sobrang pangit niya. Pag dumikit ang pangit kay kay Tariela, nagiging kamukha ni Piolo. Utang ina, sabi ko nga hindi ka mahal ng Diyos, Tariela. Mantakin mo, binigyan ka na niya ng binigyan ka na niya ng mapurol na utak, binigyan ka pa niya ng pangit na mukha. Walang hiya ka. Si Gibo na panot. Si Gibo na panot at saka si Tariela na pango. Putang ina niyan. Sabi ko nga sa iyo, ang tatangos ng ilong ng mga pango pag tumikit diyan kay Tariela. Alam mo si Tariela, palagay ko isa lang nanay nila ni Ridon. Isa lang nanay nila ni Ridon nung ginawa ng Panginoon ang mga tao, putang ina, espesyal ang hulmahan ni Ridon at saka neto ni Tariela. Yung hulmahan nilang dalawa special, putang ina, gawa sa tingga. Oo. Maniwala kayo, isang lahi niyan, palagay ko, si Mara Clara. Oo, palagay ko yung dalawa na naghiwalay lang yan naghiwalay lang yan sa veterinary clinic. Oo, kasi pinanganak man yan sa may paanakan ng mga unggoy. Oo, tapos putya nagkahiwalay sila. Oo, nagkahiwalay sila. Palagay ko pag nagkita yung dalawa, baka hindi pa nagkikita yan. Pag nagkita yan, putang ina, baka may lukso ng dugo, baka maglaplapan yan. Totoo. Oh, maniwala kayo. Walang hiya na yan si Ridon. At saka ito si Gibo, napaka-arty kasi kung ano-ano mga pinagsasasabi. Putang ina mo, kung galit ka sa China, bombahin mo na. Hindi pa sinasabi, may baril naman tayo eh. Bombahin mo na, pinatatagal mo pa eh. Hindi mo pa sinasabi, punyeta ka eh. Mabuti pa to si ano ba to? Hindi ko mabasa eh. Oh, si Banes Lori. Oh, Lori Banes. Ay, naku, makilala ko to eh. Lori Banes diyan sa sa Japan. Mabuhay ka. Sino may hawak ng logbook ng veterinary clinic? Putang ina, hindi nga nabigyan ng papel mga yan. Hindi nabigyan ng papel mga yan kasi usually pag pinapanganak yung mga aso, may libreta man na ganyan yan. Putang ina yan kung anong lahi. Di alam kung anong lahi eh. Yung lahi, di nila alam kung unggoy o o kung si King Kong ba o lahi ba ni King Kong o lahi ni Godzilla eh. Oh, noon lumabas yung dalawa na yan, putang ina, pinagkumpara pa eh. Putang ina nito mga to, ano ba mga lahi ito? Ano ilalagay natin sa sa lahi nila? Putang ina, tingnan mo pati yung bakunan nila, sobra-sobra eh. Oo. Parang dalhin nyo yan ha, hoy Ridon, at saka ikaw Tariela, dalhin nyo yung mga yung mga booklet nyo, baka wala pa kayong deworm. Walang hiya kayo. Ito may hamon si Inday, pakinggan natin. President Sara Duterte, si Defense Secretary Gibo Teodoro na pangalanan ang mga umano'y pro-China na opisyal ng gobyerno. Yan ay matapos sa panawagan ng kalihim na magbitiw sa pwesto ang mga umano'y pabor sa China. Live mula sa Davao City, nangungun sa balita, si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, ano ang sinabi ng bise? Jiggy, sinabi ni Vice President Sara Duterte na mahirap magbitaw ng salita kung hindi mismo tutukuyin kung sino-sino ang mga opisyal na umano'y pro-China. Sinabi yan ni VP Sara matapos... Ang ina naman kasi itong reporter na to. Bakla na nga, naka-brace pa eh. Oy, Bril Montalvo. Utangin, ayusin mo kasi yung pagsasalita mo. Bakit kasi tinitigasan mo yung panga mo? Utangin na, masyado mo naman kasi pinagyayabang yung braces mo. Kala mo naman ikaw lang naka-braces sa buong mundo. Buisit na reporter to, putyang inan yan. Ang tagal-tagal na mga reporter, tanga pa rin. Ano ba to? Ano ba to? Jack Argota, tong tong tropa mo si Bril Montalvo. Putang inan yan. Walang ang tigas ng bibig eh. Walang Diyo talaga oh. Dumalo sa isang misa dito sa Davao City ngayong araw para sa selebrasyon ng Kalayawan Festival. Kung babalikan Jiggy, ipinananawagan ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang si Gibo at si Bril Montalvo parang mag-asawa. Parehas mukhang itlog eh. Walang yaya no. ang pagbibitew sa pwesto ng mga opisyal na pumapabor sa China hinggil sa issue ng West Philippine Sea. Sumang-ayon din dyan ang palasyo. Naunang pumalag ang kapatid ng bise na si Davao City 1st District Pulong Duterte sa pahayag ng kalihim. Dapat daw magsampa ng reklamo at maglabas ng ebidensya si Teodoro sa mga umano'y tumatraydor sa bansa. Oo nga. Ngayon, sinasabi may traidor sa bansa, yung mga yung mga dapat mag-resign na lang. Putang ina, Teodoro, kung talaga matapang ka, sabihin mo. Sabihin mo sino ba kasi yan? Putang ina yan. Para kang bakla, para kang si Bril Montalvo eh. Sabihin mo, sinong pangalan, sino yan, ano yan. Para magkaalaman, hindi yung puro kayo patutsyada, parehas kayo ni Tariela, ang ina ninyo, parang ang mga magulang nyo, parehas lalaki eh. Ang ninyo, ang hilig ninyo magpatutsadahan. Kung matatapang kayo, name drop na.
Name drop para magkaalaman. Walang hiya ka, ikaw nga, Gibo Teodoro, nagninegosyo ka sa China eh. Sasabihin mo na hindi makabayan yung mga yung mga ayaw makipag-away sa China. Gago, gusto mo awayin yung China, di awayin mo. Putang ina, sama mo yung mga magulang mo. Gibo na to. Tanga rin eh. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. Siguro para klaro sa lahat ng mga kababayan natin, dapat pangalanan kung sino yung mga officials na tinutukoy niya na nagde-defend sa China over the West Philippine Sea issue. Kasi di mo naman pangalanan yung mga opisyal at syempre suspect kahit ang presidente natin kasali sa suspect doon kasi walang pangalan, walang listahan ng pangalan eh. At Bril, nabanggit ng Malacanang na diversionary tactic na makaalyado ni VP Sara ang pagpapakalat ng umano'y... Ano ba bang sasabihin ni Claire Castro kundi kasalanan ng mga Duterte? Kahit yung kahit yung hindi pantay na pisngi niya kasalanan pa rin ng mga Duterte yan. Tangina nito ni Claire Castro eh. Dapat to si Claire Castro, yung mukha nito tatuan ng Duterte. Lahat na lang Duterte, kasalanan ni Duterte, kasalanan ng mga kalyado ni Duterte, kasalanan ng mga Duterte, pukin ng inang babae yan. Abnormal talagang pucha. Ay, nasabi, ako naman ang press corps. Bigyan niyo ako ng ID. Bigyan niyo ako ng Malacanang press corps ID. Putang ina, ako ang tutuligsa rito kay Claire Castro diyan sa sa Malacanang press corps. Sabi, Claire, ba't ang tanga mo? Lumabas ka rito. Ba't ako lalabas? Tinanong ko lang kung ba't tanga ka eh. Palalabasin mo na ako. Putang ina, hayupin ko talaga yan diyan mismo sa loob ng Malacanang. Impormasyon sa pagkakaresto kay Senator De La Rosa para ilihis sa impeachment ang issue. At DDS yan, reporter na yan, boss. Maniwala kang DDS. Tangina, hindi DDS yan. Hindi DDS lang, malapit lang talaga si Inday sa bakla. Oh, Nicey, mabuhay ka ha. Malapit lang talaga si Inday sa bading, kaya tsaka kasi, ito kasi ang naka-assign talaga kay Inday Sara, kaya medyo malapit si Inday sa kanya. DDS yan. Utang ina niya, puro fake news nga pinakalat niya nung nasa KOJC kaming hayop na yan. Ano sabi niyong DDS? Hindi lang siya kasi kapag siniraan si Inday Sara, hindi rin siya makakapagtanong kay Inday Sara. Ganun lang naman, yung manggagamit lang din niya. DDS. Kung DDS yan, tinanggal na ng News 5 yan. Wala namang DDS sa News 5. ano ang reaksyon dito ng Bise? Alam mo, Jiggy, tinabla ni VP Sara ang pahayag ng palasyo na panggulo lang umano sa kanyang impeachment trial ang umuugong na bali-balitang pagkakaaresto kay Senator Bato de la Rosa. Para sa Bise, hindi na raw kailangan pangguluhin pa ang impeachment trial. Gayunpaman, masaya pa rin daw ang Vice Presidente sa naging takbo ngayon ng kanyang paglilitis. Nalito muli ang pahayag ni VP Sara. Napakaklaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng dalawang... Birang-bira to na magbigay ng statement si Inday patungkol sa impeachment. Pero alam mo, it's about time, Inday Sara, na talaga magbigay ng marami pang mga statement para malay mo, ma-stroke si Claire Castro, sobrang inis sa'yo. Ganun. Sige lang, magsalita ka lang na magsalita. Pero tama yung sinasabi mo, maganda ang tinatakbo ng impeachment kasing ganda mo, Inday Sara. Mantak mo 12 araw na wala pa sila napapatunayan. 12 days na. Oo, maniwala kayo, wala pa rin sila napapatunayan. Ang napatunayan nila, nag-withdraw ng pera sa bangko. Gago, paano may nanakawin pera kung hindi mag-withdraw sa bangko, kung di ba kayo mga bobo? Wala na pag-asa yan. Wala nang kwenta-kwenta yung impeachment na yan. Kaya kung ano-ano nang ginagawa ni Risa Ontiveros, kaya si Risa Ontiveros, Pastor Kibuloy, putangin niya. May death threat ako. Yung death threat niya, walang may pakialam eh. Nung nagsumbong siya, may death threat ako, 2 tao lang yung nagtanong, ha? May death threat ka? Ulul. Tangina mo, sinong papatay sa'yo? Wala ka naman pag-asa. Wala ka naman silbi sa buhay. Sino papatay sa'yo? Ano yung manggagahasa? Wala manggagahasa sa'yo. Kahit maglakad ka sa maglakad ka sa 10 oras ng gabi nang nakahubot-hubad sa kalsada, wala mag-i-interest sa'yo eh. Tangina, may papatay pa sa'yo. Hello? Oh, kaya kung ano nang ginagawa nila, kung ano nang mga pinalalabas ng mga balita dahil puta impeachment Inday Sara supot. Pasabog na may pasabog. Putang ina niyang pasabog na yan. Hanggang ngayon wala pa rin. Mauuna pa sumabog yung racket ni Bongbong Marcos papunta sa Kalawakan kaysa dyan sa pasabog nila dyan sa hayop na impeachment na yan. 2 article na yung pinag-uusapan, 4 na article man lang yan. Puta, 2 article na supot pa rin. Paano na sa sa pangatlo, pang-4 na article, patay tayo dyan. Wala na nangyari rito sa hayop na impeachment na ito, mabuti nga. Tao na nakaupo doon sa, ano man tawag dyan, stage or rostrum or elevated platform. Hindi na kailangan guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa bending the law.
At brilo ng tinawag ng Malacanang na baseless at nonsense ang sinabi ni VP Sara tungkol sa pakipagtulungan umano ni PBBM sa ICC. Ano ang sagot naman dito ng bise? Ang sagot ng bise, busy siya. Jiggy, binanata ni VP Sara si Palace Press Officer Claire Castro na maging professional bilang tagapagsalita ng Pangulo. Giit ng bise, Ano magiging professional? Putang ina, magbabasa na nga lang ng English. Palpak pa yung si Claire Castro. Ang tigas ng dila. Putang ina, kala mo grade 1 eh. Bobo. Ito sa lahat ng hindi ko talaga alam. Paano naging abogado to? Putang ina, sino kayang teacher nito? UST to. Oo, UST daw to. Putang ganito ba katanga yung mga abogado sa UST? O putsang ina yan. Pag ako siguro nagkakaso, hindi ako kukuha ng taga-UST. Kukunin ko mga taga Jose Maria College dyan sa Davao. Hindi ako kukuha ng taga-UST. Mantakin mo, taga-UST to. Putsang ina yan. Kung ako taga-law ako ng UST, putsa, susunugin ko na yung lisensya ko. Susunugin ko na yung lisensya ko. Puta ragis yan. Ilang beses kaya nag-take ng bar to? Kung si Chua 3 beses, ito kaya ilan? Malakas din chumamba talaga, no? Puta, swerte rin talaga sa mundo, eh, no? hindi raw dapat basta-basta lang magsalita ng anumang opinyon na gaya ng mga ordinaryong mamamayan. Matatanda ang sinabi ni Castro. Alam mo, Jiggy, tama ka nga dyan. Formal na humingi ng request itong nga US ng itong pag-extradite kay Pastor Apollo Kibuloy doon nga sa kanilang bansa. At sinubukan natin nga hinga ng opinyon o reaksyon itong nga abogado ni Pastor Apollo Kibuloy na si Attorney Israelito Torion, pero hanggang ngayon ay hindi pa niya sinasagot ang ating mga tawag. Jiggy. Ay na, ba't yung sasagutin yung tawag? Bakla ka. Hindi sasagutin ni hindi sasagutin ni Torion yan. O sasagutin niya ni Torion pag Banateros tumawag sa kanya. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tulad.